Mga kababayan, kaya si Pulong, kunwari aalis, kasi ganito po yan. Pakita ko sa inyo ha. Iparinig ko sa inyo mga kababayan, yung ating sunod na pag-uusapan. Wait lang, hanapin natin. Ito mga kababayan. Ito. Tignan ninyo mga kababayan. Itong nangyari kay affidavit, no? Affidavit ni Madriaga. Diyos ko po, patay kayo dito. Dito tayo mga kababayan sa Bilyonaryo News Channel. Tignan nyo kaya si Pulong mga kababayan, sabit kasi dito si Manscarpio. Yung sinabi ni Trillanes noon na si Pulong at si Manscarpio na may drug smuggling, tapos kinulong ni Digong si Jimmy Guban, mga kababayan, ito po yun. Wait lang mga kababayan ito, malalaman naman natin to dito. Ito lang, hanapin natin. Wait lang. Videos. Dito, lalabas dito, mga kababayan. Ito, yung inamin ni Madriaga na siya mismo inutusan ni Manscarpio, no? Na kunin ang droga doon sa magnetic lifter, tapos utos daw yun ng Chinese. Ito, saan na ba yun? Hanapin natin. Ito ba yun? Ito ba yun? Sino si Madriaga? Nakalagay dito yun eh. Ano nga ba? Ito. Na ito ng taong dapat makatanggap ng pera. Ito mga kababayan. Tila may bagong whistleblower at bagong pasabog laban kay VP Sara. Ang revelasyon, suportado umano ng mga pogo at drug lord ang political campaign ng vice. Narito ang exclusive agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante. Submitted na sa Taguig Regional Trial Court ang notarized na 5 pages sworn affidavit ni Ramil Lagunoy Madriaga na nagpakilalang dating intel officer ng dating Pangulong Rodrigo Duterte at ni nooy Davao City Mayor Sara Duterte. Sa affidavit, idinitalye kung kani-kanino napunta ang Ma'am Irene Google Pixel po noong 2022 na isa sa naging ground ng isinampang impeachment case noong nakaraang taon. Meron siyang kwento dito sa affidavit niya na yung pera inabot sa kanya doon sa area na sa Ultra Pasig sometime December 2022. Minsan nagkatindi siya sa parking ng ombudsman. Tapos yes po, 9 Pro sa po. isang mayor. Pero hindi niya na-meet yung mayor, of course, no? Tapos sinatid niya rin sa isang comedy bar na kung saan pagmamayari or madalas nakatambay yung mga classmates sa College of Law ni VP Sara. So siya yung delivery person, bagman na matatawag natin. Nakasaad sa notaryadong sinumpaang salaysay, 4 na duffel bag na bawat isa ay naglalaman ng 33 hanggang 35 million pesos. Bukod pa iyan sa anya'y 1 bilyong pisong i-deliver niya noong Pebrero 2020 sa Katarungan Village, Muntinlupa City, na mismong ang dating Pangulong Duterte ang tumawag sa kanya para kumpirmahin nga tanggap na ito ng taong dapat makatanggap ng pera. Diba? Inutusan din siya ni Digong na mag-abot ng 1 billion sa Katarungan Village sa Muntinlupa. 1 billion. Sunod dito, pakinggan ninyo. Una raw siyang pinakilala sa mga Duterte noong 2016 campaign period at nang manalo ay itinalaga siya bilang counterintelligence agent sa National Security Council at tumutok sa Oplan Double Barrel. 2018, nang pinakilala siya kay nooy Davao City Mayor Sara Duterte para magbigay ng mga intel report sa kandidatura nito sa pagkapangulo. Inatasan din daw siya ng Vice Presidente para itatag ang Inday Sara Duterte is my president o Isip Pilipinas. Gamit umano ang pondo mula sa pogo at drug dealers. Katunayan na niya, kita nyo? Gamit na pondo ni Sara sa political campaign mula sa pogo at sa drug lords. Pinahawak kay Madriaga. Ngayon, ano ba ang koneksyon ni Madriaga? Ayan. ang mister mismo ng alkalde ang nag-utos sa kanya para ilabas mula sa kustodiya ng Bureau of Customs ang kontrobersyal na magnetic lifters noong 2018. Kita ninyo? Ang mister mismo ni Sara ang nag-utos. Katunayan na niya, ang mister mismo ng alkalde ang nag-utos sa kanya para ito mga kababayan. Ayan po sa kanyang affidavit sa number 25. Ayan po, nakalagay.
During my meeting with Attorney Manasis Manscarpio, ayan o, basahin ninyo sa page 25 sa kanyang affidavit. Husband o BP Sara at Burgos Circle in Bonifacio Global City. So doon sila nag-meeting sa Burgos Circle in Bonifacio Global City. He personally instructed me and my team to pick up the magnetic lifter at the Bureau of Customs. So ibig sabihin mga kababayan, ano nga ba itong magnetic lifter na issue na to? Ito po, ipakita ko sa inyo mga kababayan. Talagang maimbestigahan. Ng todo-todo, sabi ni Aimee. Ito na, magnetic. Ito ha, lifter. Ito na, mga kababayan, pakinggan ninyo ha. 0.8 million pesos na halaga ng shabu na nakalusot sa Bureau of Customs. Katwiran niya, wala raw ebidensya. Umaksyon si Ben Santos. Ayan. Nakahanap ng kakampi kay Pangulong Duterte ang Bureau of Customs sa isyu ng pagpasok sa bansa ng umano'y 6.8 billion pesos na halaga ng shabu. Ayon sa Pangulo, wala namang ebidensya sa sinasabi ng Philippine Drug Enforcement Agency na nawala ang 1 toneladang shabu sa 4 na magnetic lifters na natagpuan sa warehouse sa Cavite. Wala daw ebidensya, sabi ni Digong, na nawala ang 1 toneladang shabu, 1 tons of shabu sa magnetic lifter. Paanong hindi mawala? Ikinuha na nga ni Madriaga sa utos ni Manscarpio. Di ba? Ulitin ko ha, mga kababayan. Dito, nakasaad sa Billionaire News Channel. Para ilabas mula sa kustodiya ng Bureau of Customs. Ayan. During my meeting, ayan, instructed of husband of BP Sara, the Burgos Circle in Bonifacio Global City, he personally instructed me and my team to pick up the magnetic lifter at the Bureau of Customs. Kaya nawawala, mga kababayan, kasi nga, kinuha na ni Madriaga sa instruct ni Carpio. Kaya ngayon, sabi ni Duterte, Katwiran niya, wala raw ebidensya. Umaksyon si Ben Santos. ay ito na yung ebidensya. Nakahanap ng kakampi kay Pangulong Duterte ang Bureau of Customs sa isyu ng pagpasok sa bansa ng umano'y 6.8 billion pesos na halaga ng shabu. Ayon sa Pangulo, wala namang ebidensya sa sinasabi ng Philippine Drug Enforcement Agency na nawala ang 1 toneladang shabu sa 4 na magnetic lifters. Nawala ang 1 tonelada sa 4 kasi inutusan ngang kunin ni Madriaga sa utos ni Manscarpio. According dito sa kanyang affidavit sa number 25. During my meeting with the Attorney Manasis Carpio, ulitin ko ha, mga kababayan, pakinggan ninyo ha. Pilipinas. Gamit umano ang pondo mula sa Pogo at drug dealers. Katunayan na niya, ang mister mismo ng alkalde ang nag-utos sa kanya para ilabas mula sa kustodiya ng Bureau of Customs ang controversial na magnetic lifters noong 2018. Kahit ito ay naideklara ng hot items at kalaunan ay natagpuang wala ng laman sa Cavite. Ang kwento niya sa akin is that Paano hindi matagpo ang wala ng laman? Ikinuha na nga ni Madriaga sa utos ni Manscarpio. alam niya na droga ang laman noon dahil isang Chinese ang tumawag sa kanya na isa sa kasamahan ni Michael Yang na sinabi, kontakin mo si ganito at tulungang ilabas yan. So definitely, the moment magsalita yung Chinese na yun, alam niya, drugs ang pinararating talaga. Kung hindi drugs, baril. Kaya alam talaga niya na drugs yun. Ayon sa abogado ni Madriaga, nais niyang mailabas ang kanyang personal na nalalaman dahil sa pangamba sa kanyang buhay. Matapos umano ang ilang pagbisita sa kanya ng taong konektado sa Vice President. Diba? Kita ninyo? At bakit pupunta si Sara Duterte doon sa loob ng BGMP para saan? Kumbinsihin si Madriaga na huwag ka nang magsalita, ako nang bahala sa'yo, palalayain kita. Utusan ko si Harry Roque na ipapaurong yung kaso mo. Paano iurong ni Harry Roque kung si Harry Roque nasa dahig na at hindi na makauwi? Kaya galit na galit si Madriaga ngayon nung panahong lumapit si Madriaga kay Sara. Mga kababayan, hindi tinulungan. Alam nyo ang sabi ni Sara? Di sana hindi mo kinasuhan si Roque kasi parang kinasuhan mo na din kami mga Duterte. Kaya galit na galit, mga kababayan, itong si Madriaga. Anong sunod? Ito, sabi ng abogado ni Madriaga. Pakinggan ninyo Magandang gabi po, attorney. Tindig pa sa inyo lahat sa mga nanonood po.
Yes, Hindi okay. pa. Before Attorney Raymond, before tayo mag-nitty-gritty ng mga nandoon sa affidavit, parang siya pinapanood namin, kausap ang mga boss namin kanina sa Storycon Sila Ed Lingaw, nabitin daw silang kausap ka dahil kulang nga daw sa oras. Pero Ayan na, actually, nabasa ang na. gusto lang niya sanang malaman sa inyo ay kung what's next dito sa affidavit. Nag-file na nga ng affidavit, meron ng affidavit, saan nyo gustong dalhin ito at ano yung ina-expect ninyong magiging resulta dahil dito sa inyong inilabas sa affidavit? Ang plano namin dyan is by Monday or Tuesday next week. Next week na. Ipapadala na namin yung original copy sa Office of the Ombudsman. Patay. And plano ding mag-apply ni Mr. Madriaga, ni Caramel, sa Witness Protection Program sa Department of Justice because of the revelations niya sa affidavit na yan. Bakit po, attorney? Witness protection, meron po bang threat si Madriaga? I understand, nakadetain siya ngayon. Hindi po ba? Yes po, nakadiling po siya sa Annex 2. As of now, wala naman problema sa security pero wala naman pong pinagbabawal kung mag-apply siya sa witness protection. Dapat lang. Para sa mga mag-apply siya. usapin na yan na sa palagay niya sensitibo talaga the moment na pinirma niya yan. Opo. Base nga po dun sa mga information na nababasa namin ngayon, medyo mabigat po talaga yung mga accusations ni Madriaga, especially sinasabi na mukhang nakakuha ng financial support sa Pogo. Tama po ba? Si Patay. VP Sara. Ayan I na. wonder, attorney, bakit po ngayon inilabas etong usaping ito, yung timing, kumbaga, na alam po natin na mainit yung usapin na politika, tapos sumabay ito. Bakit po ngayon? Actually, late na nga yan, nagtatampo na nga si Caramel dahil October pa namin pinag-uusapan yan. I think second week ng October 2025 hanggang natapos lang namin yung affidavit Matagal na pala. ng November 29. Nainis So na. halos isang buwan at kalahati namin paulit-ulit na pinag-uusapan yung topic na yan to the point na 2 beses namin pinasulat yung kwento na yan. Hindi yan yung style na ini-interview ko siya ako nagsusulat. Hindi. Ang sabi ko sa kanya, magkwento ka, isulat mo sa papel. Then habang ginagawa niyan, marami akong tanong sa kanya para makita ko talaga kung alam niya yung kwento niya or nagtatahi-tahi lang siya ng story. Ayan. Yan ang tama. Mabigat na rin yung pressure sa akin noon na sinasabi na parang hindi raw namin siya tinutulungan. Wala kaming ginagawa, marami nang dumadalaw sa kanya, nagpe-pressure na siya. Kaya, nung November 29, talaga nagdala na kami ng printed copy, pati notary public, para mapapirma na sa kanya. Patay. Masumpa niya nga at maging official na yung sulat na yan. Yung affidavit na yan. Nako. Pero bakit po ngayon? Kasi base po doon sa affidavit, parang 2016 pa, tama po ba? Nagsimula etong pagiging, kumbaga, bagman ni Madriaga para po. Alleged bagman. Alleged. Oo, alleged. Pakinggan ninyo. Bagman para kay VP Sara. Bakit ngayon lang? Ganun po katagal, bakit ngayon niya naisipan na, teka, napuno na ako. Yeah. Kasi po nagsimula itong problema na yan. Siguro tama ka, napuno na, no? Base ito sa isang sulat kamay niya na binigay sa akin. Nagsimula daw yung pagkalas niya kay VP Sara nung time na binanatan siya sa isang istasyon ni Attorney Roque at Ayan. sinampahan siya ng kidnapping. Ayan. Doon na nagsimula yung kanilang Hidwaan. pagkabasag ng samahan nila Ah. dahil humingi ata siya ng tulong kay VP Sara na mamagitan at kausapin si Harry Roque na itigil yung ginagawang kidnapping case sa kanya. Ang sagot ni VP Sara kung anong gawin ni Harry Roque, presume correct at pag dinemanda mo si Harry Roque sa ombudsman, para mo na rin dinemanda ang Duterte family. Doon siya nasaktan talaga. So Ayan. sumampa yung kidnapping case sa kanya mula 2023, nakakulong siya, and tuloy pa rin ang pagpo-prosecute. Ang mabigat dito kasi, yung kidnapping case na isinampa sa kanya, na ang kwento niya sa akin ang may pakana si Attorney Roque, at nagpo-prosecute sa kanya yung law office din ni Attorney Roque. Di ba? Yung kidnapping case na yan, utos ni Roque at yung nagpakulong sa kanya, si Roque din. Diba? Ipakidnap yung dalawang Chinese para pagkapirahan nila, tapos ngayon, yung Chinese nalaman, pinakulong si Madriaga. Ngayon, hihingi ng tulong si Sara kasi on-call nga naman si Madriaga. Kasi kidnap for ransom group na sila. So ngayon mga kababayan, nung nagkapera na itong si Roque, pinakulong na si Madriaga.
Ngayon, mga kababayan, ang nangyari, humingi ng tulong si Madriaga kay Sara. Ang sagot ni Sara, bakit mo dinimanda si Roque? Di para mo na ding dinimanda kaming mga Duterte. Kaya galit na galit si Madriaga. Ganun pala. Kapag kayo may utos sa akin na may ipatumba or whatsoever, ganun-ganon, ang bilis-bilis nyo. Pag ako nangangailangan, hindi nyo ko tulungan, pues, gawa ng affidavit. Tapos ka ngayon. Diba? Kita nyo mga kababayan? Kita ninyo? Si Roque, mga kababayan, ang nagpapahamak, mga kababayan, dito kay Sara ngayon. Si Roque ang nagpahamak sa mga Duterte. Ayan, tignan ninyo. Di kung sa totoo lang mga kababayan, kahit manghingi po si Madriaga ng tulong kay Sara para makalaya at para iurong ni Roque yung kaso kay Madriaga, wala nang magawa si Sara. Bakit? Paano pa iurong ni Roque kung si Roque ay nandun na nga sa dahig puganti na rin? So walang saysay. Hanggat si Roque hindi makulong, hanggat si Roque hindi uwi ng Pilipinas, si Madriaga mabubulok sa kulungan. Kaya ang ginawa ni Madriaga, sige, ganito pala panabla. Ang tawag dito, mga kababayan, panabla. Panabla ang ginawa ni Madriaga. Tinabla nila ako, tatablahin ko rin sila. Ganun yan mga kababayan traiduran lang pala di ba? Sabi ko nga sa inyo mga kababayan, ang aral ngayon sa mga DDS, much better makapagkaibigan ka ng kaaway mo noon kaysa magkaaway ka ng kaibigan mo ngayon. Bakit? Lahat ng baho mo, bulgar. Lahat ng sikreto mo, labas. Much better magkaroon ka ng kaibigan na kaaway mo noon. Huwag kang magkaroon ng kaaway na kaibigan mo ngayon kasi mahirap. Yung sikreto mo, ultimo bulbul mong pito, malalaman ng jowa mo yan noon. Ito na nga, tinabla. Kasi alam ni Madriaga, hanggat si Roque hindi makauwi sa Pilipinas at hanggat si Roque ay nandun, si Madriaga mananatiling nakakulong. So ang gawin ni Madriaga, ganun pala pues, damay-damay na to. Sama-sama na tayo. Kaya nga sabi ni Sara, presidente daw siya sa impyerno. Sige, magsama kayong lahat sa impyerno. Yan yung sinasabi ninyo na kami ay apoy na hindi mapatay. Talagang kayo yung apoy. Apoy sa kulungan, magsama na kayong lahat dyan. Si Madriaga, si Roque, si Sara, si Digong, si Kibuloy, si Tebes. Si Alice Go. Lahat na kayo. Sama-sama kayong makulong lahat. Buti na lang talaga humiwalay ka kay BBM. Kasi kung hindi, baka si pati si BBM madawit sa'yo, Sara. Kaya kita ninyo mga kababayan na si Man Scarpio, totoo nga talaga itong magnetic lifter. Kasi nawala, sabi ni Digong, wala namang ebidensyang may shabu. So paano nga magkaroon ng ebidensya? Kinuha na nga ni Madriaga yung isang tunilada. So pagdating doon, wala daw, sabi ni Digong. Walang ebidensya na may laman. Paano magkaroon ng ebidensya? Inutos na nga ni Man Scarpio yung kunin. Di ba? So yun po yun, mga kababayan. Klarong-klaro Ayan na nga, mga kababayan.